sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, nagulat po ako, no, kasi ito po yung tinapik natin nung nag-speech tayo doon po sa Pro Duterte rally, yung pong Chacha. Ngayon po, December 15 pala to. Kasi wala CNN Philippines. Marcos on Chacha, primary interest in enticing more investors. Mukhang pati po yung Chacha ay nagbabago na po ang pananaw ng ating Pangulo matapos pong magsalita ang kanyang pinsan. Talagang nakakagulat po talaga, no? Hindi ko po maintindihan kung bakit po nangyayari ito, no? Very definite po si Pangulong Marcos noong bago pumapel ang kanyang pinsan sa lahat ng bagay. Alam niya po yung mga sinasabi niya, no? Pero nung pag nagmula po sa House of Representatives, nag-iiba na po ang panyanyari, no? Mukhang nababago po ang pananaw. Maski yung kapatid na si Senator Amy, naguguluhan na rin, no? Kasi ang buong paninindigan niya, ayaw ni Pangulong Marcos pag-usapan ng Chacha. Biglang may sinabi po si Pangulong Marcos. Okay, intro intro pa lang pa. Pag-uusapan din po natin, binalita ko po ng topic natin kagabi, na number 1 po si Sara Duterte sa survey, no? Publicos Asia, number 1 sa approval rating, number 1 sa trust rating. At kulelat po si Martin Romualdez, no? Panlima po. Marami pong question diyan, bakit daw hindi kasama si Tulfo o si Leni. Hindi po yan presidential. Yan po yung kinundak para sa limang pinakamataas na opisyal. Tinitwist po to ng media, no? Opo, napagod talaga ako. Napagod po ako kahapon. Hindi po ako sanay na maghapon naglalakad, maghapong nasa initan. Hindi po tayo sanay ng ganun. Okay, ano pa ba? Siyempre, yung pagtatanggol po kay Martin, no, doon po sa may Japan. Nakakatuwa po yung ating kababayan na nagtangka pong sundutin yung, hindi naman siguro niya sinasadya yun, na sundutin ng bandila ng Pilipinas ang mata ni Martin Romualdez. Yan po mga pag-uusapan natin at iba pa pong balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, 212,000 na po ang ating subscriber. Congratulations! Ano po yan na parang isa-isang araw, isa-isang libo ang nadadagdag, no? Noong nakaraang araw lang, 210, naging 211, ngayon 212,000 na. So, congratulations po sa patuloy na paglago po ng ating mga channel. Pakiramdam ko po dyan, nagbabalikan na po o yung mga pro Duterte, nakikilala na po nila tayo na totoo tayo sa mga Duterte. Ang dami po kasing mga ano sa atin, no? Yung hindi naman natin sinasagot yan. Sa deeds naman po yan. Nakita nyo naman po kahit po tayo hirap, kahit po tayo hindi nakabataan, no? Nagpunta rin talaga tayo to show support sa mga Duterte. Anyways, natuwa naman po ako kasi alam niyo yun, yung immediate bago yan, pindot na. Okay. Anyway, nakakatuwa po kahapon kasi yung immediate Immediate yung naririnig mo, yung reaction po ng mga kausap mo, immediate, nariyan na kagad, no? Yung papalakpak sila o makikisigaw. Pag sumigaw ka ng Duterte, Duterte, sasabayan ka nila. Yun po yung wala rito, pagkausap. Pagkausap mo. Yung camera at cellphone, no? Pero doon po kasi immediate, no? Immediate po yung yung face to face. Alam mo natutuwa sila, no? Makikipagpicturan. Tapos nakapila po yung nagpapapicture sa inyong lingkod.
kahapon 'no. Maraming salamat po sa mga nagpa-picture. I-tag niyo naman ako sa inyong mga Facebook. Marami pong salamat sa mga, ah, napasaya natin kahit papaano. Yung mga dumayo po ro'n para makadaupan palad tayo, eh, pasensya na po hindi ako na nagtatagal sa inyo. Alam niyo naman na ang likot-likot natin, 'yun po ang ginawa natin. So, 'wag po kayo ma-discourage na bakit wala tayong milyon, ha? 'Wag po tayong, 'wag po tayong na sinasabi ng iba na bakit wala palang milyon ang supporters ni ano, kung milyon po 'yan, people power na po 'yun. Hindi naman po, wala naman po nananawagan ng people power. Ang panawagan lang naman po natin ay suportahan si Pangulong Duterte sa pagpa-file niya ng counter affidavit. Yun na nga po, nag-counter affidavit na. Bakit po hindi nagpakita? Hindi naman po, ang diskarte po ni Pangulong Duterte, hindi po pasayahin. No? Hindi po para sumaya si Franz Castro na kung ano ang gusto ni Franz Castro. Hindi po kayang diktahan ni Franz Castro ang pangulo ang dating pangulo na si PRRD. Hindi katulad ng pagdidikta nila diyan sa House of Representative, no? Kung gusto niya pala makipag meet up pa sa kanya ng face to face, eh hindi naman po nire-require. Nire-require lang naman po ay mag-file ng counter affidavit at natanggap na po nila. Ayan po. O di yan ang sagutin nyo. Eh, gusto nyo pala ng face to face eh. Pwede naman kayong pumunta sa Davao. Eh di dun dapat kayo nag-file para kung gusto nyo lang makita na face to face. Okay. Natutuwa po kami kay Kuya, yung taga-Japan, na meron siyang placard na support VP Sara Duterte. Pinapakita po na hindi po kayang pigilan, no? Yung mga OFW, yung mga naninirahan sa iba't ibang bansa ng kanilang saloobin, na sa ginagawa ninyo kaya sa mga Duterte ngayon, pinapakita lang nila yung support, no? Siyempre, ang bibilis po ng mga taga-react, no? Nakakatuwa po yung mga tagapagtanggol ng Martin Romualdez. Ang bibilis po talaga mag-react. Mas mabilis pa po sila. Nagtataka ako rito, mas mabilis pa sila mag-react kaysa po dito sa mga pagbinabanatan si PBBM. Kay PBBM pero kay Martin, yun lang po yung pangyayari na muntik na masundot. Grabe na po ang reaksyon ng mga Martin vloggers sa Twitter. Ewan ko po sa iba, pero okay, Ninya Sarko, thank you very much sa pakape. 7.99 pakape po, Boss Buds. Pa-shoutout po sa mga magulang ko, Reynaldo at Cecilia Carolino, kay Robert at sa anak kong si Nico. Go Tatay Duterte. Yan po. 7.99 Australian dollars. Okay. Tumataas na naman ang kasi na-agitate lang po tayo. Pero yun na nga, no? Basta masaya-masaya po tayo kahapon kasi kahit papaano. Wag po kayo mag-alala. Palaki po ng palaki yan. Simula lang. Litong-lito nga kami kung saan kami pupunta. Hindi ko nga alam, bumabiyahe na kami kung saan ang kitaan. Talagang ganun po. Makikita nyo po yung mga hindi organisado. Yun po yung walang bayad na mga pupunta ron para lang sumuporta. Huwag po kayo mag-alala. Ngayon may mga contact na tayo sa mga susunod na pagkilos. Tsaka marami pong gustong pumunta, hindi nakasakay. Jeepney strike po eh. Okay. Happy, wala pang ending. Okay, punta po tayo rito sa mga balita. Bukod po rin sa kay Martin na nasundot. Tignan lang po natin, no. Tignan niyo po yung mga sinabi kagad nila kay Kuya na muntik na sundot ng mga ni Martin. Alagang-alaga po nila. Talagang titindigan nila si Martin. Hindi po pwedeng. Okay. Sabi po rito, dalawa po itong pagtatanggol kay Martin. Ito po si Teya Tan. Isa po sa mga sikat na
tagapagtanggol regarding the ill-mannered ISD supporter who brandished a support VP Sara banner as he greeted the speaker and nearly poked with his flag. The sheer recklessness and lack of decorum he displayed was not a just minor blip but serious breach of security. Takot na takot po sila na breach of security daw. Alam niyo po, hindi naman po siguro na sasaktan si Martin Romualdez. OA naman lang kayo masyado. Masyado naman kayo. Ayaw nyo kasing napapahiya. Yan po ang katotohanan. Ayaw nyong napapahiya si Martin. Ayaw nyo pa lang napapahiya. Alam nyo nang pwedeng gawin kay Martin para hindi ganong mapahiya. Kada bubuksan ni Martin ang bibig niya, parang talagang nanggigigil po ang mga tao. Okay. Dito po muna tayo kaya hindi ko alam kung ano una. Ito po, sa Chacha issue. Sabi po ni Senator Amy, yung kapatid niyang presidente, nagsabi na po na hindi priority yan. No? So, hinanap po natin yung kung kailan yun. Kasi nakalimutan na natin. Ano lang po pala yun? February 13, 2023, this year. No? This year lang po, naganap po yung pronouncement ni PBBM na ito po yung pronouncement niya. Ito po ay binalita ng GMA Integrated News. Marcos Chacha, not my priority. So yan po. Ayan po yung headline, no? Not my priority. Pagkalipas lang po ng ilang buwan at nagsalita po si Martin Romualdez, wala pong kaabog-abog. No? Nabigla po tayo lahat. Hindi po matapos po yung issue ng CIF, matapos po yung issue nitong pagpapakulong nila kay Ka Eric. Malamang po to, take pa na Kasi pahiyang-pahiya po sila sa issue ni Ka Eric na bakit yung mga hinihikayat natin na dating rebelde na magbalik loob sa pamahalaan, nung nagbalik loob sa pamahalaan, pasensya na hindi natin na isasama si Dr. Badoy, kasama po siya sa nakulong. Pero hindi po siya kasama sa mga dating rebelde na nagbalik loob, no? Nung nagbalik loob na po sa pamahalaan at nananawagan na magbalik loob din yung iba, yun po ang pinakukulong natin. Pahiya po sila diyan Siguro gawa na naman ng ibang issue para mapagtakpan yung lumalabas na mga suporta mula po sa mga retiradong PMA graduates, no? Retired generals, colonels, mga PMAers, etc. No? Kasi ayaw na nila siguro mapag-usapan to na lumalakas na po yung suporta laban po sa mga pistok. Ang dami po no? Yung mga machinations nitong akala nyo lang, kinakantsuan nyo lang si Pangulong Duterte na nung siya po ay nananawagan, no? Nananawagan po siya hindi po dahil gusto niya magrevolusyon. Nananawagan po siya dahil alam niya po na very honorable itong men in uniform, no? Hindi po nila ialaw na yung mga niyuyurakan ng mga dyan sa House of Representatives ang mga karapatan ng pamamahayag, lalo na po yung mga grupo na tumututol dito sa kanilang matagal ng kalaban for 50 years, 54 years, no? Na nagpapatayan ng Pilipino laban sa Pilipino. Gusto na po nating ma-stop talaga yan, no? Tapos ngayon magpipistok na naman tayo. Yan po. Sa tingin ko yan yun Kaya biglang isiningit yung Chacha. Dalawa po, no? Is either yung sinasabi ni Senator Amy na gusto talagang mamuno, kaya lang walang kapag-apag-asa, walang kapag-apag-asa. Abangan nyo po yung pag may survey, presidential survey na sumunod. Titignan lang po natin kung ilang porsyento na nadagdag kay Martin Romualdez. Ngayon po, dahil sinabi po ni Martin, wala pong patumangga, wala pong sinabi na kung kami ay papayagan ng Pangulo ng Pilipinas o sa
hihingin namin ng basbas. Wala pong gano'n, eh. Ang sinabi po ni Martin, isusulong namin sa House of Representative ang, charter change. Sila lang ang magsusulong. Nung tinanong po sila, papaano po yan? Ni-reject na ng Senado yan. Pag-aaralan nila kung paano sila magcha-charter change na hindi kasangkot, hindi nila isasama itong Senado. Gulat tayo. Nag-react si Senator Amy. Hindi, sinabi na nga ng Pangulo, ang kukulit nila. Ngayon po, iba na po sinasabi ng Pangulo. Marcos on Chacha, primary interest is enticing more investors. Hindi niya na po sinasabi na against siya na mag-chacha tayo ngayon. Ang sinasabi niya po ngayon ay para yung chacha ay para makakuha pa tayo ng maraming foreign investors. Nakita niyo po yung pagkakaiba? No? Charger chance. Nakita niyo po yung pagkakaiba before magsalita si Pinsan. Before magsalita si Pinsan ng Chacha, ayaw pag-usapan. Ay hindi priority. Pero pagkatapos po magsalita ni Pinsan, kaya tayo magcha-chacha, kaya pinag-uusapan ay paano yung chacha ay makakatulong para mag-attract na investors. Teka, parang ganyan din po yung ICC. No? Buong kampanya naririnig ko hindi papapasukin ng ICC. No? Buong kampanya hanggang sa mga unang taon ng panunungkulan hindi papapasukin. Pero pagkatapos pong may resolution na ICC ay gustong papasukin ng House of Representatives, ay pag-aaralan na. Yan na po ang pronouncement ng Pangulo. Before kumilos ang HOR, hindi papapasukin, definite, hindi na tayo makikipag-ugnayan. Ano po yan? Tiyak na tiyak tayo sa sinasabi ng Pangulo ng Pilipinas. May may hang up pa po ako ng no? Feeling ko nagsasalita pa rin po ako sa rally. Pasensya na kayo, nasarapan ako eh. No? feeling ko, bago po yung ganito na naman po itong chacha, nauulit. Teka muna, aralin natin. No? Ano ba yung sinasabi? Is enticing more investors. Akala ko po ba pinagtatanggol ko pa po kayo, no? Mahal na Pangulo nung mga una. Akala ko po ba ang pagbabiyahe po ninyo ay to entice more investors? Akala ko po ba kaya po kayo bumabiyahe papunta sa ibang bansa? At ako po ay naniniwala na dapat talagang mangumbinsi tayo na magkaroon ng mga foreign investors dito. Akala ko po ba ay yun po yung dahilan. Kaya kayo bumabiyahe to entice foreign investors. Wala po tayong magagawa. Ito po yung sinasabi ng balita. Manila Times. Ayan, ang linaw. Net foreign direct investment fell to their lowest in more than 3 years in September. Grabe po. Pinakamababa po within 3 years ang foreign direct investment. So the more bumabiyahe, the more bumababa yung foreign direct investments. Ayan po yung mga dapat pag-isipan, no? Pag-isipan po natin baka nakakaapekto na tong mga ginagawa natin sa mga Duterte. Baka ayaw po ng mga foreign investors na ang lakas-lakas ng mga Duterte, no? Ang lakas po ng suporta ng mga Duterte, tapos pinagtutulungan sa House of Representatives. Mababa eh. Yan po ang katotohanan eh. Kaya nag-iisip ng kung ano-ano. Hindi po nila na okay lang po yung biyahe-biyahe kung talagang may result talaga. Ito po sinabi okay na kailangan po. Ang pagkakaiba po before makulong si Eric, si Ka Eric,
Ngayon po, kinakailangan sabihin niyo ang source niyo. Ito po ay source natin, The Manila Times. O sisihin niyo yan. Ito po, babasahin ko lang sa Manila Times. Net foreign direct investment fell to their lowest in more than 3 years. So, hindi po pumapasok ang foreign investment. Hindi, alam niyo po, gusto ng mga foreign investors, yung nakita nila, kaya sila nag-invest kay Pangulong Duterte, yung nakita nila na build, yung nakita nila na mga malalaking proyekto, yung nakita nila na war on drugs, yung nakita nila na war on criminality, ay magpapatuloy. Alam niyo po, kinukwenta po nila yan eh. Si Sara Duterte, Vice President, mas malaki ang boto sa presidente. Tapos, tinatabla dito sa House of Representatives. Ay teka muna, maraming supporter tsak yan. Pinakapopular na Pangulo. Pinakapopular na Pangulo. Bakit tinatabla nitong mga tauhan dyan sa House of Representatives? Teka muna. Tapos nakita pa nila, may mga manifesto pa, yung mga dating mga general. Teka lang muna, hold muna tayo mga kapatid sa ating mga kapital. Real talk po yan. Hindi po yan nadadala sa talkies. Ang mga negosyante po, for the first time, ngayon po, tignan po ninyo. Ito po, ngayon ko lang po narinig nagsalita tong mga to. Alam niyo po ba, balitang-balita na nagsalita na yung isa sa mga si? Sino na nga yung si na yun? Ito, si Tessie C. Yung mga may-ari po ng SM. Nagsalita na po, we can change our neighbors, negotiate, don't agitate. China is very close to us. We cannot be too antagonistic even though we know that it is happening. I guess we have to do it through a more peaceful negotiation. Ngayon lang po narinig ko yung mga may-ari ng mga SM. Isa po sa pinakamalalaki, yung combined po asset ng mga SM, ng mga C. Sila po, yung mga magkakapatid, pag pinag-combine nyo, sila pa rin po ang pinakamayayaman na magkakapatid sa buong Pilipinas. Ito po yung kanyang panganay na anak yata to, si Tessie. Napilitan na po magsalita na for the first time, hindi po tayo magre-react sa sinasabi niya. Pero parang lahat na lang po nagsasalita na. Napipilitan po magsalita ang lahat kasi gusto nila siyempre protektahan din ng kanilang mga sarili. Di po ba? Yan yung sinasabi natin na malaki po yan. Malaki pong player yan. Dito sa Pilipinas, yung mga SM, yung may-ari po ng mga SM. Ba? Tapos, babanatan lang ng mga supporter nila. Oh, pro-China, inchik ka kasi, inchik. Diyos ko, ang tagal-tagal na. Ngayon nyo lang nalaman na may-ari na SM, inchik. Alam niyo po, marami po natutuwa sa suporta na pinakita po ng mga nag-rally kahapon, pro Duterte rally. Sinusukli nila. Saan kala ko ba milyon? Kung milyon po yan, hindi, kung milyon po yan, hindi na po simpleng rally gagawin namin. Milyon na. Huwag nyo pong kantsawan. Sa kakakantsaw nyo po eh. Baka pati yung mga pipilay-pilay na mga, may mga rayo, mga, nakakatuwa po. Ang dami puro na medyo may thunders na. No, baka yung mga taga-ibang lalawigan na wag niyo pong kakantsawan masyado yung mga Duterte supporters. Baka po pati yung mga malalapit na lalawigan magpuntahan dito sa Kamaynilaan, magulat kayo. Hindi naman, sobra naman kayo. Wala pang 100, naroon ako, utot nyo. Ang dami po noon, anong wala pang 100? Okay.
Punta tayo dito sa ano, punta po tayo dito sa isa pang balita. Ito po ganito po nila gustong i-twist yung mga balita. Hindi ko po sinasabi outright na ito po ay fake news. Ganito po mag-twist ng balita itong mga news print media natin, no? Tapos bahala na mag-twist yung mga supporter nila. Alam po natin, binalita ko po kahapon, pinakamataas po ang trust rating ni BP Inday Sara. Sa mga nagtatanong po bakit wala si Rapi Tulfo, ano po 'yan, no? Yung top 5 po na pinakamataas na pinuno ang sinarvey, yung presidente, vice president, Senate President, Speaker of the House, at ito pong Supreme Court Justice. Umaangal po yung Supreme Court Justice kasi hindi po siya lang po yung hindi binoboto ng tao sa lima na yan, no? So wala po siyang pakialam doon sa rating kasi definitely hindi po siya kilala. Hindi po siya binoboto eh. Kaya usually panlima lagi yung Supreme Court. Okay, pero ang katotohanan po, dapat una yung presidente, di ba? Hindi po yan ang katotohanan. Ang katotohanan po sa Pilipinas, number 1 po si BP Sara Duterte, approval rating and trust rating. Number 2 si PBBM. Number 3 po si Migs, yung Senate President. Number 4 po ang Supreme Court Justice at kulelat po ang Speaker of the House. Paano po nangyari yun? Mula po sa pangatlo. Yan po yung epekto, direktang epekto nang wala kayong ginawa dyan sa House of Representatives kundi tirahin yung mga Duterte. Yan po yung epekto niyan. Ngayon, alam na po natin yan. Diniscuss ko na kahapon yan. Pero tignan nyo po kung paano po sila manlinlang. Ganito po nila binabalita. Ito po ang halimbawa ng panlilinlang ng media. Hindi po to fake news. Ito po ay outright panlilinlang. Okay, ito po ang sinabi ng media. Balita, yung balita na dyaryo, approval trust rating ni PBBM tumaas. Bumaba naman kay BP Sara. Yun po ang headline. Approval rating ni PBBM tumaas. Bumaba naman kay BP Sara. So ngayon, ang mga reaction nila diyan, ayan, kasi kung ano-anong ginagawa niyang Vice President na yan, kaya bumababa ang rating. Talaga? Ilan ba si PBBM at ilan si BP Sara? No? Tama po yun. Maaring bumaba si BP Sara na 1.2 points, pero siya po ang pinakamataas. Ngayon lang po ako nakakita ng paraan ng pagbabalita na hindi po sinasabi na BP Sara pinakamataas ang trust rating at approval rating. Ang binabalita ninyo, hindi po yung totoong balita. Yung mga side bet lang po na naganap. Napupunan nyo po yan, lagi po nilang ginagawa yan. Tapos susundutan po yan ng mga nagtutweet, o mababa na si ano. Kaya nagtatanong Nagtatanong sila Bakit bumaba mababa na raw yung survey. Noong una, hindi ko pinapansin pero nakakahalata na tayo, laging ganyan Alam nyo po, pag nagbalita ka, kunwari po presidential survey, ang ibabalita mo ba, bumaba ang rating ni Sara Duterte, hindi yung number 1 si Sara Duterte. Ganun din po to. Nire-rate po natin sino ang most trusted. Sa survey ba sinasabi ba yan? Tinatanong lang po yung tao. Hindi po tinanong kung bumaba. Kung gusto po natin sukatin, kung sa tingin ng mga tao, hindi na nila gusto si Sara Duterte, tanungin uli natin yung tinanong natin noong nakaraan. Hindi naman ganyan yung survey. Sa survey, pupunta ka sa tao. Ano po sa tingin nyo ang trust rating ni BP Sara Duterte? Po ba siya? Kayo po ba'y nagtitiwala kay Sara Duterte? Opo, nagtitiwala po kami. Yun po yun. Ang realidad po, reality ang gusto nyo. Ang realidad po ng buhay, number 1 si Sara Duterte.
Hindi po yung bumaba. Eh, ano ngayon kung bumaba? Siya pa rin ang number 1. At ang katotohanan ng buhay, kulelat si Martin Romualdez. Ilan ba si Sara Duterte? 53. Si Martin Romualdez, 25. Wala pa sa kalahati. Imagine. O, ilan sa iba pa? Yung approval rating, 59% si Sara Duterte. 25 uli si Martin. Mas higit pa sa wala pang kalahati si Martin. Pinagluloko nyo kami. O, kukumpara nyo, tumaas daw si PBBM, si Sara. Ito ang question. Bakit mas mataas? Bakit mas mataas si BP Sara ang rating niya kaysa kay PBBM? Yun ang dapat tinatanong ninyo. Baliktad ka. Hina-highlight nyo na tumaas si PBBM, bumaba si Sara Duterte. Ano magagawa namin kung napakataas ni Sara Duterte? Natural yan. Parang PBA yan eh. Basketball. Di ba? Ganito po sila mag-report. Halimbawa po, tinambakan natin, first to third quarter, tambak sila ng 40. Tapos, pagdating ng fourth quarter, nakahabol sila ng 5 puntos. Mas mataas yung score nila ng 5. O di 35 pa rin ang tambak nila. Tambak pa rin. Huwag nyo kaming pinagbubula. No? Tambak pa rin. Panalo pa rin si Sara Duterte. Ibig nyo sabihin, nanalo lang sila sa fourth quarter. Ang ibabalita nyo pag kayo nagbalita sa ano, nanalo po, kunwari San Miguel versus Ginebra. Tambak ang Ginebra ng 40. Nakahabol yung Ginebra, mas mataas sila ng 5 points. Ang sasabihin nyo, nanalo po sa fourth quarter ang Ginebra? Hindi po. Ang sasabihin nyo pa rin, tambak ng 35. Dating 40. Yung binabalita nila, nabawasan yung tambak na 40 ng 5. Pero panalo pa rin at tambak pa rin. Yun yung gusto kong sabihin sa inyo. Nililin lang tayo ng mga to kung paano sila magbalita. Ang katotohanan, si BP Sara Duterte, number 1 sa trust rating, number 1 sa approval rating. Pero pag sila nagbalita, tumaas si PBBM, si Sara Duterte, bumaba. Ano yun? May nagbalita ba sa TV, sa score ng PBA na 40 yung tambak nung third quarter, ang binalita yung fourth quarter, nakahabol ang Ginebra ng 5 puntos sa fourth quarter. Oh. Pero sino nanalo? San Miguel pa rin. Bakit? Tambak ng 35 eh. 5 lang ang nahabol eh. Ang katotohanan po ang magpapalaya sa atin. Huwag po kayo matakot. Tambak na nga. Pagmamalaki pa na. Number 1. Ang question, bakit number 1 ang Vice President, hindi ang Presidente? Bali-balik ta rin nyo man yan. Popular ang mga Duterte, no? Popular hanggang ngayon si Tatay Digong at lahat ng bumibira kay Tatay Digong. Bakit hindi bumababa si PBBM? Hindi naman siya bumibira eh. anong tawag natin diyan? Ha? Meron tayong formula diyan, tayong mga kulto ni Digong. Ang tawag natin diyan, Lito Lapid effect. The more na tumatahimik ka, the more na hindi nalalaman ng tao na yan na yan eh.